guys, welcome to another vlog. This is the second part of Siquijor vlog. And today is our 5th day in the island. It's now 8 o'clock. Punta lang kami sa bakery to buy bread. Ito yung gusto kong breakfast. Before we go out again later. Kapantulog pa ako. Bibili lang kami malapit lang dito. May isang araw ko pa gustong bumili dun eh. Sa nadadaanan namin na bakery na yun. Ganda ng araw. Look at the sunshine. It's a beautiful day. Pagtingin ko kanina sa weather app after namin mag-breakfast, ang daming araw. Ang mamayang hapon puro araw. Ayoko i-jinx, pero sana may sunset mamaya. Anyway, we are now here at Cambugahay Falls. Sabi ko, kailangan mapuntahan na namin today because weekend na. Baka nga ngayon marami ng tao eh. Ito kasi yung main na puntahan na falls. Pagbukas and Sunday, I'm sure sobrang daming tao. So, where is it? Welcome to Cambugahay Falls. You can tell that this is the main puntahan because may ticketing office. Cambugahay Falls admission. Hi, good morning. Good morning. 50 pesos each. Downstairs mo. Yan, tama ang desisyon natin. Bukas pa dadami ang tao. House of Waterfalls pala tong Lazi na barangay. Kaya pala tabi-tabi. Dami namin nadadaanan eh. Lahat gustong putahan ni Don David. Walang ano dito, required na guide. Kasi meron siyang daan talaga. Tsaka nagiginig ko na yung sound, so mukhang andyan lang siya. Hindi kagaya dun sa iba na kailangan may kasama talaga. Sarap ng tulog niya. Oh. Pag gusto niyo mag-swing, only rides, 20 pesos. Tapos, kung gusto niyo magpa-video, magkano? Kayo nang bahala, ma'am. Tip. Okay. Tapos sa balsa naman, 1 to 4 people, 100. Sakay kayo doon. May numbering na dito. Pag madaming tao, ang haba. Buti ngayon, wala pa masyado. Ayaw mo tumalon? Ay, ayaw pala. Kuya, wag na pala. Akala ko gusto mo. Ayaw tumalon ni Don the Builder. Sobrang dami ng tao. Pumupunta na sila sa lugar na lahat walang tao. And then, kapag doon kami mag-stay, mamaya-maya dami nakatingin sa amin. Tapos doon na yun sila pupunta. Anyway, there's another level where there's no one. It's already 11, so sobrang daming tao na talaga. Parang bibo siya mag-photoshoot today. Saan ako pinakapunta para mag-picture. So, okay. Pabor. My Instagram boyfriend. Lalagyan ka na naman yung map. Kaya dito, walang tao. Nandun sila sa first falls at saka nandun sa last na. Tatong falls kasi, nandun sila lahat. Kasi nandun yung mga balsa at saka swing. Dito, walang ganap. Walang tao dito. Sila lang kami. Ay! Sumama po yung tuhod ko sa butt. Pipicturean ulit ako. OG na G talaga. Very good. Ano ba nahin mo kanina umaga? Tinapay! Bibilang kita lagi, no? 30 pesos. Charcoal. Thank you. Ano mo yung charcoal?
Ice cream, ma'am. What's your favorite eh? Charcoal. Anong naisip mo nasa? Kasi nung naisip ko pero hindi ko alam. Gulaman? Buko pandan. Parang yung palamig na gulaman. Gano'n, no? Sarap. Kasi kakailangan mo talaga bumili ng something pag akit mo galing Kambugahay. Konting steps lang pero super steep. Tapos tuloy-tuloy. Sarap. We're now here at 24. Meron sa akin nag-recommend to try this pagka daw na Kambugahay Falls. Kasi malapit lang. It's just super near the simbahan. So, try natin. There's a vegan menu and a regular menu. Dito tayo sa regular, syempre. This is one of their bestseller. Ano to? Morinaga juice. Pork kumba, buttered veggies, and the hard rice. We got Angus burger. May masarap doon. First time natuwa si Don the Builder sa kahit anong pork dito sa island. Kasi palagi matigas or kulang sa pakulo daw. Basta hindi siya nasarapan sa pork dito sa island in general. Dito lang siya nasarapan sa humba dito. Sarap. And the burger was also so good. Thank you sa nag-recommend. This is simbahan ng Lassie. Isa daw sa pinakamalaking simbahan sa buong Pilipinas. Sabi ni Don the Builder. Nabasa ata niya. Time check. It's now 1 o'clock and umuwi lang kami saglit to see if maaraw din dito sa amin. Look, beautiful day. We got our fins and we'll try our luck kung makadive na kami finally sa Tubod because it's a lovely day today. Okay, third attempt to dive the Tubod Marine Sanctuary. Siguro naman kasi maraming motor doon. So baka marami nang nag-dive ngayon or nag-snorkel. Ganito yung daan papunta doon. Kailangan iwan nyo yung mga motor doon and then you just walk going down. Tingnan nyo ang ganda nito guys. Oh, guest house. Para siyang mga container. Tapos beachfront. If diver kayo or gusto nyo beachfront, parang nice din to. Check nyo. Napaka-alon pa din. Malungkot ka? Lungkot ang panahon. Sa alon talaga in this side. Ang lakas. Ay talaga? Kahapon. Try namin kasi sayang naman. Pwede naman daw. May mga nag-snorkel eh. Maaraw naman. So let's try. 1 hour is 300 pesos daw ang guide. Tapos there's 100 pesos each na entrance. So 500 kami daw rin. Let's just try for 1 hour and then try ulit bukas kung mas tahimik ang ano. Siya din sa amin. Malalim yan. Alamin muna natin kung kumusta ang lagay. Oo, sige. Naiinis na ako. Mot kasi. Umaga. Maganda kanina? Oo. Mas clear yun. So, ang chika nila na mga galing doon, pag sa surface ka lang for snorkeling, you won't see them. Pero pag free diving, makikita. So, kaya na natin. Let's go. Our kuya guide. Kuya, anong name mo? Juan. Kuya Juan is our guide. Try daw namin puntahan yung mga School of Jackfish. May-excite ako na kinakabahan kasi ang alon. Baka nakakapagod. Parang pang surfing ah. May nagsisurf ba dito kuya? Parang wala no. Nakadive kami!
Grabe, sobrang cloudy, tsaka sobrang alon. Pagod ako. Nagkapaltos ako sa sobrang effort magpa-jack. But sobrang ganda talaga. Alam mo yung sobrang cloudy na nga. Pero sobrang ganda pa rin. Hindi siya makikita na sa ibabaw lang. So pag tumingin ka sa ilalim, wala kang nakikita ng anything. Parang ano lang siya. Water. Like a really cloudy water. And if you dive, magbulat ka na. Oh my God, ang ganda. Umahaba yung breath hold ko dito dahil pinipilit kong makarating sa ilalim. Kahit super alon. Para makita ko kasi ang ganda talaga yung guide namin. He tried his best hanapin yung mga school of jackfish, yung pawikan. Eh, wala eh. Pati mga isda nahihirapan sa nakikita namin sa ilalim. Nadadala sila. So we'll try again tomorrow. Sana bukas better. 8 AM daw dapat mag-start kami. It was super nice. Imagine, ganun yung weather tsaka yung tubig. Sobrang ganda. Much more kung maganda yung visibility. Sana talaga bukas. So now, I'm still hoping there's sunset. Uwi muna tayo para maiuwi yung things. Time check. It is now 4:30. Nag-freshen up lang kami at nag-check ng mga videos. Now we are at Marco Polo again. Kasi gusto ko ng pizza. At saka nararamdaman ko talaga. Nararamdaman ko may sunset. So, dito na lang daw kami. Para malapit at saka para makapag-drone daw si Don the Builder. Grabe, yan yung denive natin kanina. Oh. Super low tide na. Please, Mr. Sun, magpakitang gilas ka naman today. Ang sarap ng pizza dito. Bilis talaga ng serving dito. There's our truffle pizza again and beer. I really wanted to try the Nutella pizza sana. Kaso, dalawa lang kasi kami. Baka hindi maubos. Tapos ayaw ni Don. Let's eat. Yun na yung sunset. Yeah. Wala pa din. 6:10 yung sunset. Pero 6 o'clock na. Meron pa kami in 2 days sa weather app. Maganda na yung weather. Today, until we leave, still have high hopes. So, we are now here at the... Yun, pinakita ko kanina. For dinner, before we go home. So, I ordered butter garlic prawns, and then the builder had steamed fish, tanige fish with lemongrass. So, yun na nga. We were gonna check out a different sanctuary na nahanap niya doon. Kasi inaaral niya yung mga hangin-hangin sa maps kung nasaan yung hangin. Sabi niya, wag na muna kami dito today because baka ma-frustrate na naman kami if ganun ulit. Kahit nag-chat sa akin si kuya na malinaw na daw. Buti na lang, nakita ni Don the Builder yung dagat habang nag-dive kami. Sabi niya, parang okay naman na. So bumalik kami. Let's go and see the Tubod Sanctuary if it's better today. Kaso hindi ko na paano ako magda-dive dahil napakasakit ng paltos ko from yesterday. So hindi ako makapag-jack.
God, ang ganda. Medyo malabo pa yun siya, pero way better than yesterday. Pero na-imagine namin na super ganda pa lalo. Ito yung totoo niya. Pero yan ang dami na mag-snorkel. Ako, snorkel lang, hindi nakikita. Ganda. Ganda. Hirap na hirap kami umahon. Kaya pa namin umahon. Kaso lang, sakit na ng paltos ko. I'm sure dumudugo na to. But they were so good. I'm so happy. We saw a turtle. One lang. Pero okay na yun. And then, we saw a barracuda. Isa lang din. So, natakot ako kasi pareho kaming nasa baba ni doon. Explore kami. Tapos, may nakita kami yung barracuda. Parang nakatingin pa sa amin. Di ba? Sabi-sabi, pag mag-isa lang yung barracuda, yun yung nag-a-attack. Especially if there's something sparkly on your body. Ay, puro abubot ako si. Medyo napaning ako. Nakatingin pa siya. Pero, wala naman siyang ginawa. Go to Dolce Amore kasi sobrang dami nang nagsasabi sa akin araw-araw na ginawa ng Diyos na kumain doon. So, kain na kami ngayon habang maaga pa. Finally here. Matatahimik na ang mga kumain araw-araw at pinapakain dito. Pag ito hindi masarap pa. We arrived here ng 10:17. 11 pa daw yung mga pizza and all. We'll wait. 10:30 naman na. For now, we're having iced coffee and umorder si DTB ng strawberry and banana smoothie bowl. Siguro bago dumating yung 11 na. Time check, it is. Galing talaga. Ganyan para susi ng susi. Lagi na kaming may nakalimutan. Hindi kami umalis dito na wala kami nakalimutan. Love yung phone ko pala, naiwan ko din. Habol kami ni ate bago kami umalis. It is day 40 and we have a snack. Every day may snack kung nandito kayo. Nakita niya kami ni ate na nandito. Hinabol niya bago kami umalis. Yan yun naman itilis ng araw. Siguro naman may sunset na for today's video. Sarap. They serve snacks like ube cheese pandesal, banana Q, turon, and juice every day. Now we're headed to Paliton Beach and stay there until sunset. Alam namin madaming tao doon kasi weekend na, tsaka doon talaga puntahan kasi yun yung may shore and may mga human drone swing. But I heard that one of the best sunsets doon nakikita, so we're really hoping to see a fire sunset of Siquijor today. Let's go! Tingnan nyo ngayon, oh. Punong-puno ng sasakyan doon. And punong-puno ng motor. Nagpunta kami na isang araw, di ba, kabilang ang motor. Ngayon, there's so many people. Ang ganda pa naman ng weather. Mr. Sun! Doon kami na isang araw, eh. Ito tayo ngayon. While we wait for the sunset. We go swimming. Oh, what's that? Oh, look, it's a fish. Uy, ba't naiwan ka dito? Dali mo siya doon. Natin siyang pool. Pinatagalan mo pa, bilisan mo na. Gigalot yan. Ikaw naman kasi. Nakagating ka dito. Go! Lapit na. Kawawa ka naman kung hindi ka namin nakita. Ang hito. Here, there's a way here. Make way! Make way! Wala ko na. Ayan. Ay, bumabalik pa. Ayaw na pala niya sa dagat. Mababaw lang ako. Di pa ako marunong lumangoy. Nahihina na. Anyway, we're gonna go swimming.
Ayan kasi oh, super low tide. So mamaya sobrang malayo na. Mag-swimming na kami ngayon. Time check guys, it's now 5:54. So for 2 hours, nakahiga lang kami dun sa kabilang side ng Paliton. Doon na kami tumambay at nag-relax. Now, we're just waiting for the sunset. So punta kami dito sa kabilang side, yung crowded na area. And this is the view. Tada! Nakikita niyo yung malaking cloud na yun. Hindi niya sana eh. Nandun kami kanina. Sobrang confident ko pa, sabi ko kayo doon. Ramdam namin ko sure na sure ako may sunset na maganda. Sabi niya, hindi ka makakasigurado. Ito kasi Jinx eh. Doon, nandun lahat ng mga tao. Nandun kasi yung mga tindahan and all. And the swings. Medyo gumaganda siya, guys. Imagine ako kung hindi natakpan yun. Isang buo yan na color pink. So nice. Meanwhile, just eating our tirang pizza kanina. There's a hermit crab. And you guys, full moon. Full moon. Now we're gonna have dinner here. Well, check pala muna namin. Wow. What's that? New style. Kahapon pa namin gustong parang malabo. I-try ito, ihaw-ihaw. Kaso lang, daming tao. Ngayon medyo maaga pa kasi 6:30 pa lang. Wala pang tao. May pahabol sunset dito. Oh. Wow. Lahat ng kinainan namin the whole stay. Dito kami pinaka nag-enjoy. Ang sarap. Well, kasi yun yung mga hilig namin. Yung mga ihaw-ihaw na isda and all. So let's go home na. Look at, ang ganda talaga ng moon. Parang lalabas si Kabayan Nolid de Castro anytime. Maganda ang gabi, bayan. Good morning guys. It's our last full day here in the island. It's now Sunday. We're gonna have breakfast here. Yun yung aming coffee. 7:30 ako nagpa-serve ng breakfast eh. Di ba lumipat kami na room kasi nga dun sa room namin na una may issues kami. And then parang as a way of yung apology nung owner, nag-message kasi ako sa Instagram. First day pa lang namin. Sabi niya, they're gonna give us 2 days of complimentary breakfast. So ngayon na lang namin kukunin kasi wala na kaming gagawin. And tomorrow. Thank you. Nandito ka na naman. Dahil siya nandito. Go. Kinabad na kami lumabas. So, hindi namin alam saan kami pupunta. Because ang gusto lang namin gawin ay mag-dive. Pero, parang hindi na kaya ng paa ko. Or ayaw na ako pag-dive din doon. So, I'm wearing my Maarte hat. Para magamit ko naman. Tsaka dahil sunog na ako. May mga nakita ko sa TikTok na beach na hindi pa namin napuntahan. So, we're just gonna go there now. Pag ako lang itumba dito. Dito na lang pala daw muna kami because nakita ni DTV na maalon. Sa Pilay Spring. Nasa gitna lang to ng syudad. Oo nga no. Okay, we are now at Paliton Beach again. Grabe, tignan nyo guys. Wala yung shoreline saan kami tumatambay. Pag andito kami. Super high tide. And super lakas ng alon. Can you see? Doon kami sa shoreline. Nakatambay lagi. Let's go to the other side. Tignan natin. Buti na lang nag-ano kami. Tubod kahapon. Nagkataon. Sad ako. Kung hindi kami nag-dive kahapon. Ayan yung water. Oh my god, ayan, yanig na yung swing eh. Hello. Maaraw pero super mahangin. Ano ba yan yung hot? Nililipad. Okay, so we just found a spot here. Matutulog lang daw siya. By the way, just so you know, itong Paliton Beach, masarap tambayan. Pero walang signal dito. Walang internet. Yung smart tsaka globe. If gusto nyo tumambay and use your phone, it's not gonna happen. But yeah, it's a perfect spot if you just want to relax and do nothing. Joke lang guys.
Fake news. May signal dito sa spot namin. Yung smart. Yung globe wala pa din. Pero yung tinatambayan kasi namin dun sa kabila, walang signal both. Aling tapat na po. We're gonna have lunch. Kapon pa gusto ko itayin i-DTV dito kasi Japanese and mukhang aircon. Kaso sarado yung kalsada. So now, since di pa kami naka-swimming and init na kami, then we're gonna try it here. Mr. Suma. Kasi hindi aircon. Dito kami kumain kasi aircon. Tapos nag-brown out. What is kamalasan? So mag-cold walk muna tayo towel. Oh, sarap. Look at that serving of the tempura. And then volcano roll and ramen shoyu. I just wanna say na lalaki ng prawns. Totoong prawns, hindi puro breading. Nakalahati ko na yung kanin ko, hindi ko pa ako nakaubos na isang prawn. There's 5 prawns. We're now here at U-Story. Busog ako. Sobrang dami nung serving dun sa Sumo, grabe. I'm so full. Naghanap lang ako ng mga pwedeng tambayan na may pool kasi mukhang hindi kami makakapag-swimming sa dagat today. So, ito yung hindi pa namin napuntahan na marami ding nag-suggest. U-Story. Salamat. Yan ang ganda. Lounge bed. Here. Oh, mas maganda siya in person. Kesa nung chinek ko sa Instagram tsaka sa nilipad na naman. It's so beautiful, oh. Pero tingnan mo naman ang dagat. So we're gonna go swimming first before kami magkakain kasi gusto ko na talaga maligo. Tsaka busog na busog pa ako. Hindi talaga yung color niya. Hi. I love your eyes. Wow, nice eyes. Yan, play games, may sungka. Si Don mag-alcohol na ako. I ordered crepes. Okay, let's play this. Time check, it's now 3:36. Nagnap kami ng nagnap paghapon. Sarap kasi dito, grabe. Hangin. Gonna have pancit and yan na muna, unti-unti na. Kaya busog na ako. Nakikita niyo yung tumatama sa akin. That's the sun. Time check, 5:23. Hindi nararamdaman akong magandang vibes na magaganap maya-maya. Jinx na naman. Pero ang ganda ng araw, oh my god. Pero sobrang hangin pa, hindi na kami nakaswimming, ang lamig. Tulog na ako. Nag-cellphone. Tignan mo, meron pa palang daybed dun, oh. It's our set. Okay, alis na kami because mapaglaro talaga yung sunset. Nagtago na naman siya. Pag bumababa na kasi siya, may ulap. So, wala naman.
Super sulit yung stay namin dito. Hindi ko kasi nakita to sa booking.com or baka hindi siya lumabas dahil fully booked. Sabi ko kayo dun, I would stay here kung ito yung nakita ko. Kasi super nice. Ang ganda nung vibe. Relaxing, kumbaga. Hindi lang masyado masarap yung food though. Pero maganda. Sulit ang aming stay dito ng buong hapon. We were there for 6 hours. And we paid 1,560. Tapos nakapag-swimming pa kami. Kasi basta maka 1,000 ka, you can use the pool. Doon sa Runic, 3,100 binayaran namin. Mas okay dito. If paghahanap kayo ng spot to tambay na relaxing, tahimik, may pool, may access din sa beach. Yung Runic walang access sa beach eh. Yeah, super like it here. Morning guys, it's our last day. We're checking out. It is 7:50 pa lang naman. Hindi ko kayo naisama. Umalis kami, nagbili lang kami ng bread and coffee doon sa Premium Bake Shop. Kasi hindi kami nag-dinner, so gutom na gutom ako. And then now, I just finished packing. Done. Backpack's done. And our Fins bag. Most of our laundry nandyan din sa loob. We're just waiting for our tuk-tuk. Pero ano pa naman, 10 o'clock pa yung ferry namin. Chika ko pala sa inyo nung isang araw. Sakto, nung araw na yun yung plan namin. Bibili na kami ng ferry ticket namin para hindi na namin problema today. Tapos nasilip ko yung messages ko sa Facebook. May nag-message sa akin nung Wednesday pa. Tinatanong niya if we have a ferry ticket na or kung nandito pa kami. Kasi if wala pa, she wants to sponsor the ticket for DTB and I kasi meron siyang travel agency. Pero based ata sa Cebu. Buti na lang, nabasa ko. Kaya minessage ko siya and then she sent us our e-tickets kasi ganun na rin pala yung ferry. Pwedeng digital na lang. So dadaan na lang daw kami later sa booth ng Ocean Jet to show our e-tickets. So thank you so much Big Sun Travel and Tours. Sila ay located sa Pier 1 building sa Cebu City. 12 kami dadating sa Dumaguete Port. Meron na rin siyang in-arrange na magpipick up sa amin na sasakyan. Tapos pwede pa kami iikot sa Dumaguete or mag-lunch kami doon for 1 hour before kami dalhin sa airport. So, super nice. At ang goal ko lang naman sa Dumaguete ay makabili ng Sanserval bago umuwi. Special shout out to kumaring Christine Quintanar of Big Sun Travel and Tours. Thank you so much. So guys, if you need any travel and tours na help dito sa Visayas area or I don't know kung baka meron din silang international. Basta Cebu sila located and maybe around Visayas. Kailangan nyo ng mga ganyan. Then I recommend that you check them out because she's so nice and she's a kumare. So now we have 45 minutes to chill. Wala nang energy kasi babalik na ng Maynila. All set. Let's go back to the syudad. Finally, leaving Bermuda. Parang first time ko ma-feel. Gusto ko nang umalis sa accommodation. Yan ako magchichika. But let's check out first. Bye, Bermuda. See you never. I'm gonna ride a tuk-tuk with all of the stuff. The DTV. Magko-convoy siya to bring the motor sa port. Let's go. Just waiting for boarding. I had to pay 100 pesos for yung maleta namin. Yun lang. But the rest, ano siya, smooth naman. Walang mga security check na nadumaan and madali lang, kumbaga. Guys, nakakatuwa naman yung binok sa amin ni Kumare. Business class. There's no one here. So comfortable. Tapos ang lamig. Ang sarap ng aircon. Ang lamig. Recommend na sa akin ni Nins yung Ocean Jet. Ito daw yung pinaka-the best one and parang very efficient tsaka professional kind. Kaso nung dumating kami, wala na siyang trip na naabutan namin. Kaya we took Montenegro, which is not bad. Okay din naman. Pero ito, mas okay pala talaga. Yung luggage, hindi mo na siya bit-bit the whole time. Parang airplane. Pwede mo siyang i-check-in with a fee. 100 pesos lang naman para hindi ka mahirapan. Sa Montenegro kasi kanya-kanya. And then, may business class.
doon sa upper deck. Thank you so much. And also, I heard na this is legit the fastest one. Kaka-andar pa lang. It's 10:08. Let's see. Or side dating. Di ba naalala nyo nang papunta dito? Sobrang gulong-gulo kami sa buhay namin doon sa port. Kasi pagbaba namin ng tricycle, randomly na lang may nag-grab ng maleta namin. And dinala kami sa, siya na nag-decide. Anyway, to avoid that to happen, if kayo naman yung pupunta, I suggest you book na online para hindi na kayo dadaan sa ticketing. Diretso na kayo papasok sa port with your e-ticket. You can book online and I recommend that you contact Big Sun Travel and Tours para pagbaba nyo ng tricycle, wala na kayong dadaan ng mga ticketing office. Lalo pa dun sa Dumaguete, sobrang gulo talaga na medyo matatakot ka kasi kukunin na yung bag mo. So, yeah. Take note of that. Okay, we're now moving. Guys, we're here na. 10:45. Hindi less than 45 minutes pa nga kasi 10:08 tumandar. Ocean Jet. Amazing. Like 24 na. Aircon, walang wifi. The flight is supposed to be 5:45, 5:50 dapat yung flight. Pag may Jollibee, alam na. Finally! It's now 6:30 and we are boarding. Guys, it's the next day already and we made it home. Hindi ko na natapos yung vlog kagabi. Or hindi na ako nag-vlog kahapon kasi pagod na pagod talaga yung katuwang lupa namin. I just wanna end the vlog here with the expenses tsaka yung chika ko about our accommodation. But if you're following me on Instagram, you already saw my chika about it. But anyway, yun nga, last night, nakarating kami dito sa bahay, magi-11 na. And sobrang lakas ng bagyo so pagdating namin. Kasi hindi naka-on yung CCTV dun sa babae. Wala naman kasi si Barkley. Kung may CCTV lang, makakatawa itsura namin yun dun. Pagpasok namin, basang-basa kami kasi yung Grab, hindi na namin pinapasok. Naglakad kami from the gate of the compound, papasok. Kasi basang-basa kami. Tapos pagod na lang talaga kami. Also, in the flight, it was syempre very malalaking turbulence kasi nga bumabagyo. We're just so happy to be home and safe. Pagpasok namin, parang gumagapang ako. Sabi ko, I'm so happy to be home. Ganyan. Tapos doon pagtingin ko, yung mayakap siya, sabi niya, we made it! Woo! Tapos magkayakap kami, tagal namin. Saya-saya lang namin, nakauwi na kami. O yan, gala pa more kayo, di ba? Yung gusto niyo eh. Oh my God. Adventure talaga. Alam mo, okay lang naman ma-delay. Sanay naman kami sa mga delay na ganyan. Tumambay sa airport, papahinga, nag-edit, mag-work, ganyan. Wala nga lang wifi, pero okay lang kasi malakas naman yung data. So, pwede mag-work. Kaso lang, yung airport kasi Dumaguete, may aircon, pero hindi, para kami nasa pugon. Ganun yung feeling, ganun yung init niya. Hindi na kasi ako nag-vlog eh, pero tumatagaktak na talaga. Buti na lang nag-tube top ako. So, yung ulo ni Don the Builder, ang tingin ko na pandesal. Ganun. Kasi para talaga kami nasa pugon. So, almost 5 hours kami nakatambay dun. Na ganun kainit. Tapos nalubat na yung fan ko. Yung mga power bank lobat na rin. Talagang kami ni Don. Dasal na lang ang ginagawa. Sabi ko nga dun sa
kumare na nag-book ng ferry namin. Siya lang yung pinakamagandang nangyari sa buhay namin kahapon kasi dun lang kami nagkaroon ng comfort and nag-enjoy dun sa little gesture na binigay niya sa amin na pinag-book niya kami ng business class sa ferry, tas may sumundo sa amin, tas dinala kami sa kainan and very comfortable kasi may van kami taking us around. Yun lang. The rest was but anyway, ang experience ko sa Bermuda Triangle, para mai-chika ko na, basahin ko na lang sa inyo yung sinabi ko sa Instagram para hindi ako mag-ramble. By the way, I'm wearing bleeves kasi bumabagyo and malamig. Sarap. It's so cozy. The only con na meron yung hotel. Hindi ko nga alam, hindi siya hotel. Kaya ako nga yung binayaran kahit mahal siya because I was thinking between Airbnb or hotel. Pero nag-stick na ako dun sa parang hotel kind sa booking.com para mas comfortable, yung hotel vibes ba, yung staff is more hotel. Kasi diba pag Airbnb, parang ka lang nag-rent ng bahay tapos sa giling sikap mo na. Pero pag hotel, may staff and mas comfortable, parang ganyan. Hotel price, pero pang Airbnb, sa giling sikap, walang kahit ano. Tapos wala sila nung mga free toiletries and everything. Doon pa lang, parang putya, dati Airbnb na lang kami, no? The only good thing about it is, it's aesthetic. Yun lang talaga. Well, I really chose an aesthetic place naman talaga to stay kasi matagal kami. So, marami akong work na kailangan gawin and while I'm on vacation, I still need to produce contents and everything. So, as a content creator, very important talaga na it is kaka-aesthetic ko, hindi ko naman sabi yung totoong pronunciation. Aesthetic. I really needed an aesthetic place to stay para kahit anong anggulo, pwede akong magtrabaho, pwede akong mag-produce ng content. So, hindi naman yun ang number one na tinitignan ko kapag nagbubook ako. Pero that's one thing na pinaprioritize ko. Apart from the comfort and accessibility. Yun lang yung nag-iisang pro. Aesthetic siya. Napakaganda niya. Nakikita niyo naman, di ba? But, maganda lang siya sa videos and sa picture. Pero kung up close, si Don the Builder is shaking. Ang dami niyang, kung may tools lang siya, baka ang dami na niyang nagawa doon. Dahil ang dami talagang mga nakaka-cringe on his end as a builder na bagay sa place na yun. And then, walang bidet. Parang may lugar pa ba dito sa Pilipinas na walang bidet or wala ding tabo? Alam mo, as usual, pag nasa ibang bansa naman kami gumagawa ng paraan si Don the Builder na tabo. Nakagawa na lang siya ng paraan. Pero, yun nga, we were thinking, baka foreigner na may-ari. Sa Pilipinas ka nagtayo. May nag-reply sa Instagram ko na foreigner na may-ari. So, napatunayan ko na kaya pala. Pero grabe, hindi kami makapaniwala. 8 days kami walang bidet. Parang kami nasa Europe. Sana sa booking.com, nakita ko yun, diba? Kasi ako, pag nagbubook ako sa booking.com, sobrang inaaral ko lahat ng reviews ng lahat ng mga choices ko. And for some reason, puro positive lang yung reviews nung Bermuda. So, nakakapagtaka kasi kaya ngayon na binuko ko kasi siya na yung lesser yung negative reviews compared sa others. Eh, okay lang naman yung may negative kasi normal naman yun. Pero halos wala. So, siya na yung... ewan ko ba? So, kailangan kong gumawa ng review ngayon. Unang gabi namin, dun galit na galit si Don the Builder kasi hindi niya ma-flush yung ano niya. Yung kanyang dineposit. Sabi niya, so 8 days ko po problemahin to na kapag jobs ako, hindi nagpa-flash, tapos pag magkasunod kami, paano daw, ganyan. Tapos nireklamo namin that night doon sa kay kuya. After naggawa na ng paraan, sabi ba naman sa amin ng kuya doon na staff, parang abala namin siya. Walang any sense of apologies or ano, parang, baka naman sunod-sunod kayo mag-flash. Ganun yung pagkakasabi niya sa amin. Si Don the Builder, parang, ano ako tanga? Pero syempre hindi niya sinabi yun. Doon siya na ines. Tapos, syempre gumagawa nga ng paraan si Don. So, kinuha niya yung kettle para buhusan. Pag buhus niya, puro noodles. May bulok na noodles doon from the previous na naka-check-in na hindi man lang na-check. So, galit na si Don sa akin kasi nung una pa lang, parang nung nalaman niya na magkano yun, napagalitan na ako, ba't daw ganun yung binuk ko. Tapos, naipaglaban ko naman na kasi nga, mag-work ako, aesthetic, ganyan-ganyan. Tapos, ganun yung mga nangyari. So, Diyos ko, dahil. So, yung first night namin, nag-complain kami. Tapos, yun nga, medyo nainis na kami dun kay kuya. Kaya that night, nag-send ako ng message sa Instagram nila to sell all of my complaints. Para robot yung nag-reply. So, parang, okay. Pero at least, sabi nila, sige, if you want to transfer a room, sige, transfer kayo. Just ask the staff. Yung mga staff naman ay mga babae, mababait. So, yun, na-transfer naman kami kinabukasan. Apparently, dun sa Google reviews, dun pala nakalagay yung mga reklamo about the doors. Parang may gap. Ang laki nung gap, sobra. So, pumapasok ng lahat ng lamok. Pero, pinapalitan na nga nila, may construction naman na nagaganap. Kasi mahirap yung doorknobs ng banyo. Hinayaan na namin. Better na yun. Ayoko naman magpalipat-lipat. Tapos, yung sink nila, hindi lumulubog yung tubig. So, ginawa din ang paraan ni Don the Builder para lumubog. Basta marami siyang ginawang trabaho doon.
Basta, it's not well maintained. Ang daming space, pero walang sampayan. 8 days kami doon, hirap na hirap kami magpatuyo ng damit. Yung TV nila, malabo, pero given it, okay lang naman yun. Tapos wala pang sound. Buong araw kami nasa labas, tapos maaga kaming umuuwi kasi ayaw na yung magpaabot ng dilim sa labas. Kasi doon kasi gusto niya lagi nanonood ng balita. Wala din, wala kaming mapanood na balita. The point is, hindi siya homey, gugustuhin mo na lang lumabas. Kaya the whole day, palagi kaming nagbabayad kung saan-saan para doon kami tatambay, ganyan. Kasi walang tambayan doon. Walang area where you can tambay. Wala siyang access sa beach. Gusto ko beachfront. Pero, konti lang yung options ng beachfront. Siguro sa dates namin din. Kasi biglaan naman kami nag-book. 1 or 2 weeks before lang kami nag-book. So, baka fully booked na. So, namili na lang ako. Yung ibang mga beachfront kasi na available, super mga mahal na. So, ito, nakalagay sa reviews, 1 or 2 minutes walk away from the beach. Okay na sa akin yun. Pero nung hinahanap namin yung access sa beach, sobrang lapit nga naman. Pero, parang papasok ka sa private properties. Pagdating mo dun sa dulo, puro bangka. Para siyang mga bahay ng locals, tapos yun yung mga bangka. So, hindi kayong parang tumambay doon. Walang shoreline, walang ganyan. Hindi ko alam bakit hindi nakalagay yun sa booking.com. Yung Siquijor, realize namin doon, hindi siya yung for everyone na pang family. Dapat mahilig ka sa adventure para ma-enjoy mo yung Siquijor. Kasi wala siyang area where you can just tambay or you can chill, ganyan. Wala masyadong ganon. Mostly, mga adventure types talaga, which we really enjoyed. Pero kung ang hanap nyo is pa-cute-cute lang na pasyal, I don't recommend it. Pwede din naman siyang family, but make sure na yung mga family-friendly resort, yung may pool or may access sa ano, ganyan. Basta hindi ito. Hindi talaga. Yung mga nag-reply sa akin na same experience, ganun nga. Akala nila sila lang. Buti na lang sila, mga one night lang. Okay lang lahat ng mga issue na to kung hindi siya mahal. But it was an expensive accommodation, so we expected more value for our money. Okay lang siya if it's a 1 or 2 night stay. But if for kaya namin na 8 nights is first time ever in our life ata na umalis kami, nagbayad kami ng mahal sa isang accommodation na excited kami umuwi. 3 p.m. pa yung flight namin, 8 o'clock pa lang nag-check out na kami. Gusto na naming makaalis. Hindi siya yung relaxing na pag buong araw kang pagod sa activity sa labas, excited ka ng umuwi sa hotel. Walang ganun na vibe. Ang marirecommend ko, if you're gonna go to Siquijor for a long period of time like us, mag-book lang kayo ng 1 night sa kung ano man na nahanap nyo online. And then from there, doon na kayo mag-decide kung nagustuhan nyo, or if not, at least meron kayong option to explore and lipat. Kasi dami din namin nakikita na pagka nagsistay kami sa isang tambayan, may mga walk-in na nagtatanong kung meron silang available. Dapat ata ganun pala talaga. Kasi sobrang daming magandang accommodation doon. Hindi nyo masyadong makikita online. Hindi pa masyadong uso kasi yung online marketing doon. Meron ngang mga parang super nice na Airbnb na bahay lang na ganyan na ang simple-simple pero sobrang ganda ng beachfront. Tapos nakalagay lang sa labas yung number nila. Ganun na lang gawin nyo. Mag-explore kayo doon and then pwede kayo magpalipat-lipat. Yun yung pinagsisisihan ko. Gusto nga namin ni doon sana Airbnb. Sobrang dami nagtitinda ng mga fish sa paligid. Pwede kang bumili para luto-luto. Si Don the Builder, di ba, mahilig siya magluto. Yun yung mistake ko. Okay, ang haba na. Moving on to expenses. So, our airline ticket, dapat free sana. Kasi I was gonna use our Cebu Pacific points from get-go. Kasi gano'n naman yung like kong ginagawa kapag ka mga local flights or sometimes even international. Pagka marami na akong points, usually libre na yung tickets namin doon. And ngayon, libre na sana. Taxes plus babayaran ko yung mga check-in baggage, which is 20 kilos for me. And then, yung aming sports equipment na fins. So, yun lang yung babayaran ko, which was 8,000 pesos. Taxes and yun. Tapos, the rest, galing sa points. Siyempre, nabudol na naman ako ng Cebu Pacific. Nag-fail nung binubook ko siya dun sa Go Rewards app. Tapos, finally, na-charge na sa card ko yung mga kailangan i-charge. Pero dun sa app, dun sa pagbubuk ko, failed pa rin. Pero dun, nag-text na yung card ko na na-charge na. Nag-email ako sa kanila, tumatawag ako, wala akong makontak. So, hinayaan ko muna. Sabi ko, I will deal with it later. Pero magbubuk muna ako kasi nga lapit na eh. Baka mahal naman na talaga nga kasi nga biglaan naman kami lagi mag-book. So, nag-book na lang ako sa PAL. Sobrang inis ko sa Cebu Pacific and I paid 21,928. This one is expensive kasi nga biglaan. And we have 20 kilos and sports equipment. So, two-way. So, yun lang naman yung nagpamahal. Otherwise, mura naman pumunta doon. Tapos, ang nakaka-asar pa sa Cebu Pacific, text sila ng text parang, your flight to Dumaguete is coming soon. Ready to check in flight. Pero wala akong mga flight number, wala akong na-receive na kahit ano. So, anong gagawin ko? So, ewan ko, hindi ko na alam na
i-forget na lang natin yun. Ayoko ma-stress. Tapos yung points ko, hindi nagalaw. Gusto ko nang gamitin yun, kaya ako naman siya ginamit din. Ayoko na to deal with Union Bank forever. Dahil lagi na lang init ng ulo at stress ang dinudulot nila sa akin. But then, nandun pa yun yung points ko. So, nakikita ko siya, gusto ko siyang gamitin. Kaso baka ganun na naman ang mangyari. So, anyway, I used PAL. The tickets are 22,000. Our tumataginting na accommodation. Baka marinig dito, nasa baba ba siya? Nasa baba naman siya. So, hinaan ko yung boses ko. Kasi naglay ako. Sabi ko 2,500 per night. Pero hindi yan totoo. 26,656. Yan ang masabi ko. Tapos, may baon kaming 20,000 pesos na cash. Nasabihan ako ng friend ko na mostly cash payments nga doon. So, nag-prepare na ako kasi hindi ako sure. Although, marami namang ATMs doon. Yung ATM na kagaya sa Boracay, Euronet ba yun? Na kapag BPI yung card mo, free naman. Sobrang dami ng ganun. Hindi pa masyadong nagagamit ang cards doon at saka GCash kasi mahina yung signal doon. Kaya better have cash. Yun, may dala kaming 20,000. Yun na yung ginamit namin. Simula na umalis kami sa airport. Tapos may natirang 2,000 pesos. Pero I was using GCash tsaka my card if pwede. So I would say, ang nagastos namin in total doon for everything. Basta lahat na kasi, lahat-lahat na. Hindi ko na i-breakdown isa-isa yung mga bangka and all. Lahat-lahat. Siguro mga 25K for both of us na for 8 days. I think okay naman. Enjoy naman talaga namin lahat. Tsaka we really wanted to try everything. So tinry namin lahat ng mga sinesend sa akin sa DM. Lahat naman nakikita ko sa TikTok, tinry namin lahat. And then I gave tips a lot sa mga nagustuhan ko na mga nag-guide sa amin. Yun lang. I really enjoyed Siquijor. If tatanungin niyo ako, kasi ang normal na ginagawa, diba? 3 days, 2 nights. Pwede naman. Pwede mo talagang maikot. Kung hindi ka nagda-dive or hindi ka mahilig na magpahinga kasi bagets ka pa, maiikot mo talaga yung buong Siquijor in 3 days. Or yung iba nga 1 day, day trip, ganyan nagagawa nila na iikot. Pero ikutin mo lang talaga. Like, pupuntahan mo lang bawat isa and then picture-picture ka, ganyan. Yung mga super touristy spots na nakikita nyo sa TikTok, yun ang lahat ng iniwasan namin. Mostly may pila, may numbers, ganyan. Yun lahat yung iniwasan namin, yung mga ayaw namin. But if yun yung vibe nyo, yun yung trip nyo, then pwede naman. Maganda kung weekday para lesser pila or baka nga halos walang pila. Kami wala naman kayong mga nakitang mga pila-pila masyado. Kaya ginawa namin lahat. Monday to Monday kami. So, Monday hanggang Friday, doon kami nag-adventure. Tapos yung weekend, yun na lang yung chill days namin. Kasi yun na yung time na dumudumog na yung mga tao. So, ganun yung discarding ginawa namin. Dapat nga 10 days pa kami. For me, sobra-sobra na 8 days. Parang nung 6th day namin, 7th, 8th day, board na kami. So, siguro 5 days yun, sapat na. Tapos kung gusto nyo magdumagete kayo or Bohol, pwede. Kung ganun katagal din yung gusto nyo. Yun lang. Pero kami naman kasi okay lang sa amin kasi gusto namin yung mga chill in between, may mga pahinga in between because as an aging people, gusto namin yung maraming chill and relaxing in between. So, kaya din lumaki yung mga gastos namin kasi we would stay in, for example, yun sa U-Store, we would stay there buong araw, tapos order na lang kami ng order habang nakahilata doon, ganyan. Yun lang naman yung nagpalaki ng expenses. Yung friends namin, parang 4 days ata sila doon and tig 5,000 lang yung pocket money nila. Sobra pa ata yun. Tsaka pagka-group kasi kayo, sobrang mura yung food, pwede nyo paghati-hatian. Kami kasi palaging, ang dami namin gustong i-try, tapos dalawa lang kami. But overall, we really loved Siquijor. Imagine, di pa masyadong maganda yung weather, pero we fell in love with the place na how much more if maganda yung weather the whole time. Baka nahirapan na kami umuwi. So, everything was so good. We loved it except for our accommodation. Yun lang ang aking ma-share. I hope you guys enjoyed this Siquijor vlog. In 2 weeks, we are going to Aurora naman for camping. O diba, ang daming kaganapan. Si Don the Builder lahat nagplano nito, itong Siquijor tsaka itong camping. Kasi nga mag-US ako soon. So, gusto niyang gumanap while I am still here. So, thank you guys so much for watching. I'll see you on our next adventure. Bye!